Sa oras po na ito, glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede bang itiin natin yung nasa kanan natin at saka yung nasa kaliwa po natin? Purihin ang Panginoon. Ang sarap pong umawit sa Panginoon kanina. Sino po sa inyo ramdam na ramdam nyo yung pagmamahal ng Panginoon while worshiping upon His name? Amen? Totoo po, no? Ang Panginoon ay talaga naman napakadaming bagay na dapat po tayong ipagpasalamat sa Kanya sapagkat Siya po ay mabuti at tapat na Diyos sa ating pong mga buhay. Kung nag-agree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng pinakamainam ang Panginoon sa oras po na ito? Purihin po ang Diyos. Grabe, first Sunday of the month na po tayo. Purihin ang Panginoon, dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Konti na lang, ilang buwan na lang po, Pasko na. Amen? Tanong mo nga po yung katabi mo, nakahanda na ba ang regalo? Ayan, sabi ng iba, Pastor, okay lang kahit walang regalo. Basta ang mahalaga, sama-sama kami ng pamilya ko sa Pasko. Can I hear amen on that? Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito ay pinamagatang level up your faith. No? Sino po nangangailangan ng pag-level up ng kanyang pananampalataya? Taas ang kamay. Glory to God. Lahat po ba tayo gustong tumaas ang level ng pananampalataya? Yes! Amen. May mga pagkakataon po sa ating pong mga buhay na dumadaan po tayo sa iba't ibang sitwasyon na minsan makikita natin yung ating pananampalataya nanghihina. Sino po sa inyo dito? Amen. Nanghihina minsan. Alam niyo po, hindi po kayo may exempted kahit sabihin mong mga lingkod ng Panginoon. May mga panahon at pagkakataon po sa aming mga buhay na minsan hindi makwento, pero dumadaan din po sa kagaya ng inyo pong mga pinagdadaanan. Maybe you began this week, you began this, alam niyo po, month na kung saan yung ating faith level is so high. Or pwede nating sabihin na ang ating faith ay we are struggling. No? Yung pananampalataya natin sinusubok po ng maraming mga pagsubok at problema. Sino po sa inyo dito dumadaan sa problema? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, parte ng buhay natin. Naniniwala po ba kayo, part ng buhay po natin ang mga testings, ang mga problema, no? Inaalaw ng Diyos para tayo po ay magpatuloy sa takbuhing nilagay ng Panginoon sa atin. Yun nga lang, iba-iba po tayo ng level. May iba, yung mabigat sa iba, magaan naman sa iba. Yung magaan sa iba, mabigat sa iba. Pero iba-iba man po tayo ng level ng pananampalataya. Gusto ko pong sabihin ang katotohanan that even leaders who know the Word of God sometimes need their faith, they need to see their faith, increase. Kailangan din po naming makita na yung aming pananampalataya ay lumalaki sa Panginoon. Kaya nga, pag may mga pagsubok at problema na, no, alam niyo po yun, hindi na po ito bago. Nag-agree po ba kayo? Hindi na po yan bago. Pag may mga testing na dito sa harapan natin, na ginagawa at binibigay, inaalaw ng Diyos na ating pong pagdaanan, hindi na po yan bago. Can I hear amen on that? Do you need to increase your faith level? Sino po sa iyo dito nangangailangang itaas ng Panginoon ang kanyang pananampalataya? Taas ang kamay. Pero alam niyo po, ang kasunod po noon, are you ready for the struggle? Yan ang tanong Do you need to face or increase your faith level? Kasi ang kasunod niyan, may testing. I want to tell a story about a great leader na kilala po natin, no? Ito pong great leader na to, isa po siyang lawyer, no? At itong great leader na ito, dumaan po siya sa tinatawag na deep depression. Pag na-depress ka, grabe po, mabigat po yun pag dumating ka sa depression. And ako din po, ay nangyari po sa akin way back when I was in high school. Na-depress po ako at na-hospitalize ako because of my depression. At nung time po na yon, grabe, yun, sabi ko nga, kung meron akong iti-testify, yun ang pinakamababang level ng aking pananampalataya. Bakit? Kasi those are times na kung saan ako po ay napawalay sa Panginoon. Because of that, inalaw ng Panginoon na mangyari ang isang sitwasyon para ako ay manumbalik sa kanyang mga kamay. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, nung panahon po na yon, doon ko po nakita
ang kamay ng Panginoon. Ito pong lalaki na ito na binabanggit ko, no? Isa po siyang politician, no? Ito pong lalaki po na ito ay isang lawyer na dumadaan sa isang depression at iniisip po ng kanyang mga kaibigan na pag ilayo sa kanya yung mga matutulis na bagay like knives, razor, scissors, anything na matulis ilayo sa kanya. Kasi itong lalaki po na ito, meron po siyang suicidal tendency. Na kapag po siya mag-isa, meron po siyang suicide attempt na gusto niyang magpakamatay. At dumating po sa pagkakataon na itong lalaking ito, he questioned his calling. Kung talaga bang tinawag siya ng Panginoon para maging great leader ng isang bansa. Question niya po yung panawagan sa kanya, talaga ba? Ako ba ay tinawag dito para isang mamuno sa isang malaking bansa? No? Sino po sa inyo dumating sa pagkakataon ng buhay niya na question niya yung calling niya sa Panginoon? Taas ang kamay. Naranasan niyo po ba yun? Yung bang, Lord, dito mo ba talaga ako inilagay? Lord, dito mo ba talaga ako gustong gamitin? Lord, dito mo ba talaga ako gustong dalhin? No, may mga pagkakataon na inaalaw po ng Diyos na maitanong mo yung mga ganong tanong. Pero alam niyo po, during this time, naisulat nga po na tong leader na ito, sabi niya, I am now the most miserable man living. Ako ang pinaka-miserableng taong nabubuhay. Whether I shall ever be better or I cannot tell, I awfully forebode I shall not. In short, walang-wala siyang pag-asa nung panahon po na siya ay dumaan sa matinding depression. Alam niyo po kung sino po itong lalaking nito? Siya po walang iba kundi si Abraham Lincoln. Sino po nakakakilala kay Abraham Lincoln? Taas po ang kamay. Yung iba hindi kilala po. Ano po? Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln po, and he was at the lowest point ng kanyang pong pananampalataya. Si Abraham Lincoln was an American lawyer, politician, no? Si Abraham Lincoln po is a statesman na nagsilbi sa bansang US, no, na pang-16 president ng United States of America. Pang-16 po siya. Alam niyo po, anong isipin na kahit pala kilala, na kahit pala sabihin mong matunog ang pangalan, na kahit pala sabihin mong parang ang strong-strong ng kanyang personalidad, dumadaan din pala siya sa pagkakataon na yung kanyang pananampalataya ay sinusubok ng panahon. Hello, may kausap po ba ako ngayon sa oras na ito? Si Abraham Lincoln, dumaan po siya doon. No, he needed encouragement. His faith in God and himself crushed. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos at yung pananampalataya niya po, no, sa kanyang sarili bumagsak. Dahil po sa matinding pinagdadaanan ng lingkod ng Diyos na ito. Why I said lingkod? Yes, because he is a Christian. No? I wonder, paano siya nag-sustain? Paano siya nagpatuloy? Paano itong Abraham Lincoln na ito na namuno sa bansa ng US, alam niyo po yon, na overcame yung kanyang pinagdadaanan. You know what, brothers and sisters in Christ? He overcame because of somebody. He overcame because of isang tao. Noong itong si Abraham Lincoln, nag-stay sa bahay by the name of Lucy Hillman Speed. Si Lucy Hillman po, who was known to be a devoted Christian. Dahil po sa isang babaeng na deboto sa Diyos, ang Abraham Lincoln, na-sustain niya at pinagtagumpayan niya yung kanyang depression. Naniniwala po ba kayo na pwede po tayong gamitin ng Panginoon kagaya ng paggamit niya kay Lucy Speed? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Now, the question is, how is your faith level? Pag i-rate natin 1 to 10, Pastor, ang faith level ko parang nasa 5 lang eh. Pastor, ang faith level ko parang ang nasa 2 lang ngayon. Pastor, ang faith level ko ngayon, perfect, 10. Wow. Pastor, ang faith level ko ngayon, nandun lang po ako sa, alam niyo po yon, 7.
Kasi hindi po ganun ka-smooth yung aking pananampalataya sa Panginoon. No? This is very important question. How is your faith level? Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo, tanungin mo, kamusta ang pananampalataya mo? Pastor, wag kang mag-alala. Still alive and kicking. Hello? Pastor, wag kang mag-alala. Tinatadya ka na to ng kaaway, pero nakikita ko nagpapatuloy sa Panginoon. Why? Kasi maliwanag sa Kanya ang panawagan niya. There is nothing more important than faith level of both individual and group believers. In 1 Thessalonians 3, reveals the heart of a pastor para sa kanyang mga flocks. Pinakita po sa passage na ating babasahin mamaya, yung laman, yung puso ng isang pastor para sa kanyang mga nasasakupan. Kung meron po, no, nadamdamin, meron kaming pangarap bilang mga lingkod ng Panginoon, makita po namin kayong nagpapatuloy sa kabila ng mga sitwasyong hindi maganda. Kung meron po kaming pangarap, makita po namin kayo na yung pananampalataya nyo nag-i-increase. Kung meron po kaming pangarap, makita po namin ang yung mga anak na magtatagumpay. Wala pong lingkod ng Panginoon na papangarapin na yung kanyang mga miyembro bumagsak. Wala pong lingkod ng Panginoon na papangarapin na yung kanyang mga miyembro malugmok sa hirap at sa kanilang mga buhay. Kung meron po kaming pangarap, ito pong pangarap ni Apostol Paul, pangarap din po naming mga pastor na makita po namin sa mga lingkod ng Panginoon na naririto sa lugar po na ito. The Apostle Paul had founded the Church of Thessalonica. Binuo po niya ang simbahan ng Thessalonica. Pumunta siya sa iba't ibang bansa para mag-church plant. Yun ang trinabaho po ni Apostle Paul during his missionary journey. Alam niyo po, itong mga panahon po na ito, he has been concerned about how they are doing spiritually. Kaya nga, pag malayo si Paul doon sa mga mananampalataya, ang ginagawa po niya, lagi po siyang nagpapadala ng sulat. Lagi po siya nagpapadala ng love letter. Bakit? Kasi alam niyo po, doon sa mga sulat ni Apostle Paul, doon sa mga tao sa Thessalonica, hindi po niya tinatanong kung kamusta na yung finances. O kamusta na finances yun, mataas na ba? Hindi po niya tinatanong kung marami na ang mga taong umaattend. O kamusta dyan? Dumadami ba kayo dyan sa simbahan? He's not concerned about the numbers of people who attended the church. He's not concerned about the finances. No? Have you secured a permanent location? Nakahanap na ba kayo ng magandang lokasyon? Do you have a church building already? O baka ilang taon na kayo dyan, wala pa rin kayong church building. Hindi po yun yung kanyang concern. Buti na lang, hindi yun ang kanyang concern. He has none of those questions. No? But he did inquire about the spirituality of the people of God. Ang tinatanong niya at ang kinukumusta niya, kamusta na ang spiritual ninyo? Lumalakad pa rin ba kayo ng malakas at may pananampalataya sa Panginoon? Malalaman daw po natin na ang isang simbahan mahusay ang ginagawa kung ang pananampalataya ng mga miyembro tumataas. Pero habang tumatagal at nakikita mo yung mga miyembro, nagda-die down yung faith, there's something na kailangang i-refocus pagdating sa kaniyang mga nasasakupan. Mga magulang at mga kapatid, dito makikita po natin, Paul recognized the spiritual factor as faith. Nakita po ni Pablo, napaka-importante ng pananampalataya. Kaya nga ang kinamusta niya, yung pananampalataya ng mga nasa ilalim niya. Ano sabi? How was their faith? Kamusta yung faith nila? He knew that if their faith was okay, everything will follows. Alam po ni Apostle Paul yan, na kapag ang pananampalataya nila ay matatag, susunod na lang ang lahat. Ayos yan sa trabaho. Agree, disagree? Pag ang faith level niyan mataas, ayos yan sa bahay. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Pag ang faith level niyan mas maayos, for sure ayos yan pagdating sa school. Hello? Hindi yan kagaya na ginagawa ng iba niyang mga kasama na hindi mananampalataya. Hindi yan, kakaiba yan. Kasi bakit? Maayos ang faith niyan. Pag maayos ang pananampalataya niyan, for sure ayos yan pagdating sa loob ng simbahan. Hello? May kausap po ba ako ngayon?
Pag maayos ang pananampalataya niyan, maayos siya sa community, hindi pwedeng magbabanggaan. Yung sinasabi mong mataas ang faith level mo, pagkatapos hindi ka ayos sa mga sanghay ng buhay mo na ito. Eskwelahan, tahanan, trabaho, kapitbahay, hindi pwedeng magbanggaan siya. Hindi makakapagsinungaling yung buhay ng taong may pananampalataya sa buhay ng taong lumalakad sa kasalanan. Hindi po pwedeng ganon. Kaya ang tanong niya, how was their faith? Kamusta ng pananampalataya nila? Paul doesn't just assume that because they are Christians, they are automatically, strong in faith. Hindi po niya ina-assume, well, in fact, lagi niyang kinakamusta. Meron na po bang nangamusta sa inyo? Kamusta ka ngayon? Itong nakakaraang linggo nung dumadaan ka sa pagsubok, may nag-PM ba sa'yo, Nay, kamusta? Kuya, kamusta po? May nagsabi po ba sa inyo? Mga magulang at mga kapatid, it is very important na kailangan po nating magpalakasan at magkamustahan. May kausap po ba ako ngayon? Hindi niya inassume na ibig sabihin Kristiyano na yan, papabayaan niya na hindi niya nakakamustahin. Nangangailangan po siya ng pagkamusta. Nangangailangan po siya ng panalangin. Nangangailangan po itong mga tao ng Tesalonica ng panalangin mula sa kanila. Kaya nga alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sa sobrang concern ni Apostle Paul sa simbahang kanyang tinayo, sa sobrang concern po niya, sinend niya po si Timothy. Ano po sabi ng 1 Thessalonica 3 verse 2? Tatayo po tayong lahat just to give honor to the reading of the Word of God today. Sabi po ng Thessalonica 3 verse 2, sabay-sabay po nating basahin. Ipo-focus po tayo dyan sa isang verse na yan. 1, 2, ready, next slide tayo. Go. We send Timothy to strengthen and encourage you in your faith. Apparently, even Christians needed their faith strengthened and encouraged. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong mga ginagawa sa amin pong mga buhay. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, turuan mo kami sa iyong salita. Ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin at maintindihan ang mga bagay at aral mula sa iyong salita. Lord, magamit namin ito para sa pang-araw-araw naming pamumuhay at makita mo ito sa amin, Panginoon, upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, gamitin mo lamang ako bilang alulod ng iyong pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Pagdating po ng verse 3, makikita po natin, di ko na po nilagay dyan, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi niya, I sent Timothy to strengthen and encourage in your faith. Pinadala ko si Timoteo dyan para kayo ay mapalakas, para kayo ay ma-encourage. Sabi niya ganon. Dahil ako naniniwala, kahit Christian, sabi ni Apostle Paul, nangangailangan ng pagpapalakas at ng encouragement. Kahit mananampalataya, nangangailangan po niyan. Pagdating ng verse 4, sabi niya, ipinauna na namin sa inyo nung kasama niyo pa kami dyan. Pinauna na namin sa inyo na kayo, tayong lahat ay uusigin. At gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Nararanasan na nila yung pag-uusig. Pero pagdating ng verse 5, sabi dito, for this reason, when I could stand it no longer, I sent Timothy to find out about your faith. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Na parang sinasabi ni Paul, hindi na ako makatiis, hindi ba pwedeng wala akong alam sa nangyayari sa buhay nyo. Hindi ba pwedeng wala akong alam sa nagaganap sa spirituality mo. Hindi ba pwedeng wala akong alam sa inyo, sa nilalakaran nyo ngayon. Kaya nga sabi niya, nagpadala ko ng sugo
upang alamin ang kalalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Pagdating ng sumunod na passage, sabi, nag-alala ako na baka natukso na kayo ng diablo. At kung magkagayon, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Alam po ni Apostol Pablo na merong testing. Alam niya po, sabi niya, nag-aalala ko na baka mamaya bumigay na kayo sa dami ng pag-uusig na inyong kinakaharap. Nag-aalala ko baka mamaya lumayo na kayo sa Panginoon dahil sa matinding pagsubok na inyong na kinakaharap sa mga oras na ito. Kaya dito pagdating dito ng verse 6, ngayon, sabi ni Paul, nakabalik na si Timoteo rito at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik, sabi niya, na makita kami. Gaya ng pananabik naming makita kayo. So in this passage, in this case, Timothy was able to bring back positive report. No? Huwag kang mag-alala doon sa mga taga-Thessalonica, okay lang sila, alive and kicking, nagpapatuloy yung kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos maayos. Ganun po inilarawan ni Timoteo yung mga tao sa Thessalonica nung kanya pong nire-report na ito kay Pablo. Yes, their faith is holding up. Don't worry. No? Huwag kang mag-alala. Kahit maraming pagsubok, nagpapatuloy sila. No? They are doing fine. No? Kaya naman in 1 Thessalonians 3 verse 7, ito po yung sabi, therefore, brothers, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napapasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Sino po sa inyo dito natutuwa kapag nakikita mo ang kapatid mo sa Panginoon nagpapatuloy sa kabila ng matinding pagsubok? Taas ang kamay. Alam niyo po, sabi ni Paul, eto lingkod na ng Panginoon to na malakas sa Diyos ha. Pero yung para sabihin niya, pag nakikita namin kayo na nagpapatuloy, kahit balisa kami at matindi yung hirap namin, nagpapatuloy kayo, masaya kami doon. Na makita lang namin kayo na sa kabila ng mga pinagdadaanan ninyo, masaya ako doon. Sino po sa inyo dito naniniwala, no, ang Panginoon inaalaw ang mga sitwasyon sa ating pong mga buhay? Taas po ang kamay. Pinapahintulutan. Sila po, they were under persecution, yet nagpapatuloy. Marami po silang pagsubok, yet nagtutuloy po sila. Outward circumstances are not really as important, no, as what is happening on the inside. Marami pong mga tao, they are being controlled ng mga pangyayari sa buhay because of nakikita nila physically na matindi yung kanilang pinagdadaanan na laban. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi ka maapektuhan ng mga nakikita mo kapag ang puso mo, yung kaloob-looban mo secured sa harapan ng Panginoon. Agree, disagree? No? Hindi ka basta-basta matitibag ng anumang mga sitwasyon at pangit na kalalagayan kapag ka yung loob, no? Yung pangloob po natin ay alin? Alam po natin na matatag kasi ang Panginoon ang siyang nagpapatatag at paniniwala natin na tayo po ay victors in Christ at hindi po tayo mga talunan sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Can I hear amen on that? Mga magulang at mga kapatid, sometimes yung job natin may be giving us grief. Pag pumapasok ka sa school, ay okay, sa trabaho mo, parang, Lord, ang daming pagsubok dito sa work. Sino po sa inyo dito nakaka-relate? Lord, ang daming pagsubok dito sa school. O Lord, ang daming mga kasama ako dito na medyo hindi maganda yung kanilang mga karakter at mga sinasabi sa akin. Sometimes may mga pinagdadaanan tayo sa mga lugar na ating napupuntahan. Sometimes kliyente, no? Nag-a-act siya as devil sa buhay natin. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? O kaya naman kapitbahay, minsan nag-a-act as devil sa buhay natin. Pero mga magulang at mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin. No? Minsan may mga tao na ginagamit ang kaaway para tayo po ay itest din. No? Yung ating pananampalataya ay itest. But if you have victory on the inside, you will be okay.
Niniwala po ba kayo doon? Pag ikaw ay mananagumpay sa kaloob-looban mo, talagang mananagumpay ka, na kahit anong sitwasyon at kahit anong pagsubok, hindi ka kayang gapiin ng anumang pagsubok. Kung nag-a-agree ka dyan, palakpakan natin ang Panginoon ng pinakamainam sa oras po na ito. Ang mahalaga para kay Pablo, manatiling maayos ang kanilang pananampalataya. No? Kaya nga si Apostol Paul, sabi niya in 1 Thessalonians 3 verse 10, night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Araw at gabi, pinapanalangin namin kayo. No? Araw at gabi, nananalangin kami para sa inyo, para kung ano man yung kulang sa pananampalataya nyo, i-provide ng Diyos, ibigay ng Panginoon. Sino po sa inyo dito, pinapanalangin natin yung ating mga kasama? Taas po ang kamay. No? Pinapanalangin po ba natin ang isa't isa? Alam niyo po, marami pong pumasok dito sa tahanan ng Panginoon na ito na hindi nagkukwento ng kanilang mga sitwasyon. Agree, disagree? Bago po umakyat dito sa tahanan ng Panginoon, hindi po nagsasabi kung ano ang bigat. But you know what, brothers and sisters in Christ? Isang bagay lang ang meron tayo, yung katotohanan, yung assurance na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, alam natin na ang Panginoon nauna na sa ating mga sitwasyon. Amen po ba tayo dyan? Ang Panginoon alam natin, kasama natin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Di nagkukwento yan pero grabe, nagpapatuloy. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, salamat sa pagpapatuloy mo. Salamat sa buhay mo. Na sa kabila ng lahat, nandyan ka pa din, nagtutuloy para sa Panginoon. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang mga maliliit na kamay na yan para sa Panginoon. Night and day, we pray for you. We pray most earnestly. Pinapanalangin namin kayo. Alam niyo po yun? No? A true spiritual leader always bring encouragement. Ang totoong leader, laging nagbibigay ng encouragement. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, sa kabila ng pananaksak sa kanila, kaya pa rin nila magbigay ng encouragement. Sa kabila ng mga sa mga tadyak ng kaaway sa buhay nila, kaya pa rin nilang magbigay ng encouragement. A true spiritual leader will always speak with what? Words that have faith. Lagi po yan nagsasalita ng salita ng may pananampalataya. Hindi siya negative. Bakit? Kasi maliwanag sa kanya kung sino ang kanyang sinasamba sa kanyang buhay. A true spiritual leader is always concerned with the needs of his flocks. Ano ba pangangailangan? Ito bang taong ito, may sinasaing pa ba? Ito bang kasama ko na ito sa simbahan, meron pa bang kinakain, mga magulang at mga kapatid? Ang totoong leader, concern yan sa pangangailangan ng kanyang flocks. Not just only spiritually, even sa kabuuan ng kanyang buhay, dapat concern yan. Hindi naman tayo nilikha lang ng Panginoon spiritually. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukhang spiritual lang ba yan? Hindi ba yan kumakain? Sige po, tignan nyo po, kalabitin nyo, kumakain ka pa ba? Hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon para dyan Nilikha po tayo, meron po tayong mga aspeto sa buhay natin that we need to be what? Kailangan pong mabigyan tayo, masustain tayo. Pero mga magulang at mga kapatid, bilang mga leader na ginagamit ng Panginoon, we are not just only concerned with the spirituality of our flocks, but we are concerned as well pagdating sa pangangailangan ng ating pong nasasakupan. It is not about ano pangangailangan mo bilang pastor. It is not about ano pangangailangan ko bilang lingkod ng Panginoon. But it is also about yung pangangailangan ng mga nasa ilalim po natin. No? Mga magulang at mga kapatid, church, why did Paul have such an emphasis on faith? Bakit? Bakit binigyang focus ni Pablo ang pananampalataya? Anong alam ni Paul na tila nakalimutan na ng katabi mo? Anong alam ni Paul na gusto niyang ipaalala ngayon? Na baka nakalimutan na natin. Kapag ba ang tao ay bumagsak sa kanilang pag-uugali, ibig sabihin ba, itong mga taong ito ay backslide na? Ganun po ba natin titignan ito? O kapag po ba ang tao ay bumalik na sa kanyang makasalanang buhay, ibig sabihin po ba ang tao malayo na sa Panginoon? This is how we weigh yung kanilang spirituality? O kapag po ba ang tao hindi na pumupunta ng simbahan,
Hindi na siya talaga sa Panginoon, sa kaaway na siya. Ganun po ba natin susukatin yung pananampalataya ng tao? Mga magulang at mga kapatid, it is not about the physical na nakikita mo. But it is also about what is in the inside. Ano nasa loob ng tao? You don't know. Hindi mo kilala yung tao. Don't make judgment. Hindi mo kilala yung tao. Ano yung dahilan niya para bumangon siya araw-araw for you to be able to say negative sa taong iyon. Wala kang alam. Wala tayong alam doon. Kaya nga, it is very important na balikan natin. May concern si Paul. Yung concern ni Paul, binababa ngayon sa Light of the World Christian Center, May Kawayan, at yung mga kasama namin online. Binababa sa atin ngayon ang concern ni Paul. Yung ba ang basihan mo? Yung ba ang basihan ko para masabing ang faith nito ay bagsak? Poor. Yung po ba ang basihan natin? Na ito ay dahil ba sa ang pananampalataya nila ay wala na? Hindi na sila nagpatuloy sa Panginoon? Totally wala na ba talaga? Ang pananampalataya po, sino mag-a-agree, magdadala sa tao para magtagumpay? Taas ang kamay, lahat ng naniniwala. Faith ang magdadala sa iyo for you to be able to reach the goal. For you to be able to reach yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Now, the question is, how do I know if my faith level is weak? Paano ko malalaman kung ang aking pananampalataya bagsak na? Ito po yung mga senyales. Indicators of a weak faith level. Number 1, when your prayer life is practically what? Practically non-existent. Sabi mo sa katabi mo pag wala ka ng prayer life. No? Pag hindi ka na nananalangin, maybe your faith level is die down. Bumababa na siya. Naniniwala po ba kayo ang form ng prayer is not just only when you sit down and when you kneel down, that is a form of prayer. Kahit po naglalakad, pwede kang nananalangin. Hello? Kahit pong nasasampay, pwede kang nananalangin. Kahit po anuman ang ginagawa mo, nagbabasketball, pwede kang nananalangin. Kahit anuman ang aksyon mo, basta ang utak, itong isip na ito nakatuon sa Panginoon na, Lord, nandito po kami sa lugar na ito, baka pwede samahan mo po kami. Lord, andito po ako ngayon, naglalakad ako, dalin mo ako sa pupuntahan ko ng payapa at ligtas. Lord, makikipag-usap ako sa taong ito, bigyan mo ko ng wisdom, ano man ang sasabihin ko sa kanya, pawang galing sa iyo lahat ng sasabihin ko. Brothers and sisters in Christ, any form of prayer, kahit ano, kahit nakaluhod, kahit nakahiga, hindi naman sasabihin ng Panginoon, tumayo ka dyan, pumunta ka na dun, andun ako sa lugar na iyong pumunta ka, doon ka manalangin. Wala pong ganun. Wala pong ganun. We can be in the atmosphere of prayer anywhere, at all times. Pwede po yun. Number 1, indicator na ang prayer natin is weak, wala nang ang ating pananampalataya is weak, wala nang pananalangin. Number 2 na indicator, you easily fall into the following patterns. Kapag ikaw ay bumagsak na sa pattern na ito, sunod-sunod na nakikita mo na yung sarili mo sa pattern na ito, indicator po ito na yung ating pananampalataya ay humihina. Number 1, worry. You worry because are not sure God has you. You worry because you are not sure kung talagang tutugunin ka ng Panginoon. Pag-aalala. Pag nag-aalala ka na, bumababa na yung level ng ating pananampalataya. Na para bang sinasabi mo, Lord, parang walang nangyayari sa mga prayers ko. Lord, parang walang nangyayari sa buhay ko. Worry. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang nag-aalala sa babayaran niya bukas? Pastor, wag kang mag-alala. Kahit may bayarin kami, hindi ako nadadala sa mga bayarin na yan. Nagpapatuloy ako sa kabila ng lahat ng aking mga kautangan. Amen on that? Alam niyo po yun? Mga magulang at mga kapatid, ano kasunod ng worry? Stress. No? You are stressed because you don't think that Jesus is big enough to handle your life, to handle your situation. Bakit ka na-stress? Kaya ka lang naman na-stress kasi isip ka ng isip, ng tugon. Pero pwede naman nating, alam niyo ba, panghawakan na ang Panginoon pwedeng magbigay ng tugon. Hello, may kasama po ba ako ngayon? Kamusta ka na? Eto, stress. May kakilala po ba kayong ganon? No? Sabi mo, buti na lang wala sa Light Church niyan. No? Kasi ang mga nasa Light Church, hindi stress. Amen?
kundi fresh. Amen? Kung nag-agree ka dyan, palakpakan mo nga yung katabi mo. Glory to God. Amen. No? Alam niyo po yun, kahit may problema yan, di mo naman makikitang may problema. Maniwala ka, hindi. Kasi may nagaganap inside na panalo na siya. Hello? May nangyayari sa loob dahil utak, champion, yung puso, champion, for sure. Makikita mo sa mukha niya, kahit madami pinagdadaanan, champion pa rin yan. Hindi yan mapapabagsak ng anumang pagsubok at problema sapagkat maliwanag sa kanya ang mga pangako ng Panginoon. Hindi basta-basta. Why? Nandoon sa kaloob-looban niya, there's something nagtatrabaho. May nangyayari sa kaloob-looban niya na kahit anong paninira mo sa kanya, hindi talaga. Na kahit anong gawin mo sa kanya, hindi talaga siya bibigay. Bakit? Kasi pinanganak na champion. Pinanganak na panalo. Kasi yung loob niya, panalo. Ano pa po? Na sign na yung tao, medyo yung kanyang faith level bumababa, yung escapism, no? Yung, alam niyo po yung tao na parang, pupunta muna ako sa lugar na ito para makalimot, kahit isang araw lang. Hello? Kailangan ko munang makalimot for a while. At pagdating niya doon, akala niya, pagbalik niya sa bahay nila, nakalimutan niya talaga totally. Yung ini-escape niya, pansamantala lang, dito muna ako sa place na ito. But again, ito po ay pagpapakita na parang hindi mo hinaharap ng tama yung mga bagay na dapat mong harapin. Kasi in the reality, bukas, haharapin mo pa rin talaga siya. At hindi ka makakatakbo. Tama po ba? Amen, amen. Hindi ka makakatakbo. Hindi mo matatakasan yung mga bagay na kailangan mong harapin. Harapin mo na ngayon para hindi ka magtagal dyan sa mga bagay na alin, ang tagal-tagal mo nang nilalakaran. Kasi marami yung mga tao, ay hindi, dito muna ako, denial. Pero brothers and sisters in Christ, pinapababa ng escapism yung iyong alin, pananampalataya. Na ayaw mong harapin yung mga bagay na dapat mong harapin. Sino sa inyo dito sometimes yung courage na naharapin ng isang sitwasyon? Medyo low. Sa pag-amin, palalayain ka ng Panginoon. Amen. Pangsumunod, pang-apat, negativity. Senyales, no? Pattern, na kapag ka ikaw, marami ka ng sinasabing negative, magtanong ka na, yung pananampalataya mo bumababa na. Yung pananampalataya natin nagda-die down na. No? Masarap po kayang makasama ang isang tao sa ministry na positibo sa buhay. Ano ang pakiramdam kapag ang kasama mo sa ministry ang bigat-bigat? Sambako lang mukha. Problema lagi sinasabi. Yung pagkakamali lagi ng iba sinasabi. Tanungin ko po kayo, ano ang pinakamagandang kasama? Yung positive na tao o yung negative na tao? Positive. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kailangan po ma-magnify yung mga magagandang bagay, hindi yung mga pangit na bagay. Kung meron kang i-magnify sa buhay mo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo, positibo. Si Pao? Kilala ko yun. Yung tao na yun, napaka-generous yun. Alam mo, binigyan nga ako ng aso nun eh. Si Franz? Oo, si Franz, yung tao eh. Napakabait na tao nun eh. Alam mo ba, minsan nga piniem ako nun eh. Sabi niya, Pastor, na-encourage po ako sa preaching mo. Si ganito? Alam niyo po yun, ang sarap pakinggan na pagka may nagtatanong sa'yo, ang sinasabi mo yung maganda sa iba. Pero hindi ka nagsasabi ng pangit sa kapwa. Yun? Oo. Promise. May pa-promise ko pa dyan? Oo, ganun nga. Ano ka, Marites? Buti na lang wala sa Light Church niyan. Lahat ng nag-a-agree, papalakpak ng pinaka-the best clap of praise na para sa Panginoon. Hello? No? Hindi siya negative. Ang sarap makasama yung taong positive lang. Good vibes ba? Alam niyo po, meron po akong kasama ngayon sa part-time ko na nasa LGBT. Alam niyo po, sabi ko kahit na ganun siya, sabi ko sa kanya, alam mo, ang ganda ng puso mo. Ang ganda ng puso mo. Nakakarinig ka na ng negative dito sa paligid mo about dun sa mga, itong tao na to. Pero yung naririnig ko sa'yo, ang ganda. Hindi ka nakikisawsaw. Wow. Wala sa physical yan. Andito yan sa loob.
kahit pagmukain mo ang iyong sariling Kristiyano every Sunday, kung ang kaloob-looban ay madumi, lalabas at lalabas yan. Hindi mo matatago yan. Pero, pansinin mo, yung taong nagsusumikap, lumakad sa kabanalan, at taong nagsusumikap, lumakad sa kalooban ng Panginoon, maniwala ka, ini-expose ng Lord yung kagandahan ng pagkatao niyan. But, kapag yung tao madumi talaga puso, i-expose din ng Panginoon, madumi talaga. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, be watchful. Sabi mo sa katabi mo, be watchful. Panguli, na indicator, na senyales, na pattern, na medyo nagda-die down na. Ano yung una, sabi natin? Pag meron ng worry. Sumunod pag na-stress na. Sumunod kapag merong escapism. Dito muna ako, para pang isang araw lang mawala yung problema. Pang-apat, ano sabi natin? Negativity. Tama po ba? O panlima, ano po yung panlima? Pag meron ng mga fears. Pag natakot na yan. Takot sa future, takot na babawasan na yung bank account niya. Pag nabawasan na, nag-aalala na siya. Sino naniniwala na kahit wala kang 5 duling sa bangko, pag hindi ka papabayaan ng Panginoon, hindi ka talaga papabayaan ng Panginoon? Hoy, Daddy, Mami, nababawasan na po yung natin, ipon natin. Okay lang yan. Huwag mong istresin yung sarili mo. Mamuhay ka para sa araw na yon. Kasi hindi mo alam kung araw ng bukas buhay ka pa. Yung ngayon lang. Alam niyo po, we are living by God's grace every day. Nakwento ko po sa mga preaching ko last time. Sabi ko, Lord, Friday na po ngayon, kailangan ko ng panggas. Inihiram po namin yung sasakyan ng kapatid ko, Blue. Alam niyo po, ang panggas namin doon, mula sa Bangkal, papunta ng Loma de Gato. Si Loma de Gato, si Jay pupunta dito ng Sabado para mag-practice. Tapos uwi sa bahay sa Loma. Tapos babalik ng Linggo. Tapos North Sagaray kami, pabalik ng Bangkal. 1,700. Pray ako sa Lord, Lord, Friday na po ngayon. Alam niyo po, 2:00 ng madaling araw may nag-PM sa akin. Ang trabaho siguro niyo nasa graveyard, graveyard yung trabaho niya. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, nag-PM. Alam mo sabi niya sa akin, Pastora, akin na po yung GCash mo. Sabi ko, bakit? May pinapabigay si Lord. Alam niyo po kung magkano? Saktong-sakto. 1,700. Sabi ko sa Panginoon, Lord, may panggas na ako ng linggo. We are living by day. Nandito kami sa ate ko ngayon kasi mas malapit yun sa school ni Amon. Lord, yung aking kulang po talaga. That's why I need, kailangan ko po ng part-time. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng part-time. Kulang po. Pero gusto ko maging masaya ako sa dinadaanan ko. Sino sa inyo dito naniniwala, depende sa pagpili mo ng daan ang magiging buhay mo? Gusto mo maging masaya? Piliin mo maging masaya. Gusto mo ng kaaway? Sige, maghanap ka ng kaaway. Walang taong naghahanap ng kaaway. May kilala po ba kayo naghahanap ng kaaway? Lahat gusto awayin? Gusto mo ng Gusto mo ng galit? Sige, maghanap ka ng ikakagalit mo. It is a matter of how you think and how you choose. Kailangan mo piliing maging masaya sa kabila ng pinagdadaanan mo kasi walang ibang tutulong sa'yo maliban sa sarili mo. Of course, pati ang Panginoon tutulungan ka. Pag nakita ng Panginoon na positibo ka sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Brothers and sisters in Christ, sabihin mo sa katabi mo, maging masaya ka. Maging masaya ka. Mabilis lang po ako. Here's how to increase our faith level. Paano ba ako makakabalik? Paano ba ako lalaki? Tataas yung pananampalataya ko? Paano ba ako magpapatuloy? Number 1, ito na po yung ating points. Ang haba ng introduction ni Pastora. Mga magulang, mga kapatid, introduction pa lang po ako. Introduction pa lang po ako. Ang number 1 point po natin, how to increase our faith level, get back into the Word again. Wala na yung word na naririnig ang nagpapalakas sa tao at nagpapataas ng pananampalataya ng tao, ang salita ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Salita ng Diyos. Kaya nga, balikan mo ang salita ng Panginoon. In Thessalonica 4:1 and 2, sabi dito, basahin natin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay na ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos.
Wow. Pagdating ng verse 2, alam naman ninyo kung ano ang kulturang ibinigay namin sa inyo, katuruang ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Jesus. So, ang pakiusap niya, pagbutihin nyo na. Yung pamumuhay nyo, pagbutihin nyo na. Kung meron kaming ipapayo sa inyo, yung natutunan nyo sa amin, sabi ni Apostol Paul, gawin nyo na. Kasi yan ang magdadala sa inyo para yung inyong pananampalataya ay tumaas. Hello? Kung merong ipinapakiusap po kaming mga lingkod ng Panginoong, makita po namin sa inyo yung aming pong tinuturo, isinasapamuhay po nating lahat. Hindi ko po ina-exempt ang sarili ko, dapat kasama po ako. Isinasapamuhay po nating lahat yung ating pong napag-aaralan. Ipakita ang pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. No, alam niyo po 'yon, totoo po parte po ng ating buhay yung marami po tayong pinagdadaanan. Pero alam niyo po, piliin po nating magmahal pa rin sa kabila ng lahat ng ating mga pag-uusig at iba't ibang mga sitwasyon. Si Paul po, tiwala po siya, nasasagana ng higit ang buhay ng mga taga-Tesalonika kung ang kanilang buhay ay dinidikit nila sa panuntunan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, dumating man sila sa pagkakataon na yung pananampalataya ay masusubok, no? Mga magulang at mga kapatid, balik sa salita ng Panginoon. Romans 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. No, ang pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig, na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pag napakinggan mo na, bumapasok ang faith. No? Ganda ng kanta natin kanina, let faith arise. Tumaas po ba yung pananampalataya ng katabi mo habang kumakanta kanina? Tumaas din ba yung dalawang kamay habang kumakanta kanina? Let faith arise. I lift my hands to believe again. Alam niyo ba, every time na tumataas siyang kamay na yan, kahit marami kang pagsubok, sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, magtitiwala ako sa iyo sa kabila ng lahat, anuman ang aking kalalagayan, maniniwala ako sa iyo. At for sure, hindi pwedeng hindi kikilos ang Panginoon sa mga taong ang paniniwala at pananampalataya ay nakalagak lagi sa Kanya. Alam niyo po, mga magulang, may nangyayari at may ginagawa ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Sino naniniwala dyan? Amen? Number 1, get back to the Word of God. Get back, no, into the Word again. Number 2, dapat pong maintindihan at maunawaan natin, for us to increase our faith level, number 2, we need to recognize that life produces trials and tests. Dapat mong maunawaan na ang buhay marami talagang testing at maraming mga pagsubok. Pag na-accept mo na yan, pagdating ng problema, oy problema, mayos ka ha, malaki ang Diyos ko, tigil-tigilan mo ko. May kausap po ba ako ngayon? Pag nandyan na, alam mo na, sino mag-a-agree sa akin, alam mo ang atake ng kaaway. Alam mo, pagka-atake to ng kaaway, ay, mayos ka, hindi ako magpapaano sa'yo. Kumbaga sa mga hindi ako magpapakabog sa'yo. Kristyano to, wag mo akong takutin, hindi ako natatakot sa'yo. Alam niyo po yan? Alam mo Kasi bakit? Hindi naman yung tao yung kalaban dito. Maliwanag ang Bible, ang kalaban nasa himpapawid. Ang kalaban, no, dominion to. No? Ang kalaban, alam niyo po yon, nasa kapangyarihan. Sabi ng Bible. So ibig sabihin, the person na ginagamit ng kaaway is not the person na talagang kaaway. Inaataka simply because nagamit siya. Ganun kasimple. Nagpagamit siya. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, maliwanag na pag alam mo atake ng kaaway, mais ka. Amo na, yan ka na naman ha. Ikaw na naman ang ginagamit para yung pasensya namin. Mayos ka. Tama po ba? Minsan pagkadating sa anak, impatience ka talaga. Pero sa ibang bata, hello, ang cute-cute mo naman. Pero pagdating sa anak, upo, tayo. Hindi mo maintindihan ng bata kung anong gagawin. Upo, tayo, mami. Sometimes nalilito sila. Kasi bakit? Iba tayo pagdating sa anak. Magulang. Pero pagdating sa iba, kamusta no, bata? Cute-cute naman yan. Ang bait-bait naman yan. Pagdating sa anak, upo, diyan ka lang. Bakit? Ayaw natin may masabi ang tao sa atin.
Tama. Sabi mo sa katabi mo, may tama ka. Totoo po ba yon? Nangyayari po ba yon? Recognize mo na may problema talaga. Meron talaga. Haharap ka talaga dyan. Huwag kang matakot pagka nandyan na yung mga bagay-bagay. Kaya nga si Apostle Paul po, in Thessalonica 3:2-4, sabi niya, don't be unsettled by trials. Huwag kang magpayanig. Ayun na, tinatakot na ako nito, kasamahan ko sa church. Huwag kang magpayanig. No? Maraming mga pagkakataon, may mga Kristiyano nakahanga-hanga ang pananampalataya, pero minsan nawawala yung pananampalataya. Nangyayari po yan. May kakilala po ba kayo na dati ang alive tapos ngayon wala na sa Panginoon? Ano na? Death to death na. Alive. Oh, nasaan ka? Na doon sa alive. Sabi ko, no, that's not alive. Tama po ba? O ngayon, wala na. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, naniniwala po ba kayo pag sa Panginoon ka, no one can snatch sa'yo sa kamay ng Panginoon? Walang pwedeng umagaw sa'yo. Kung talagang sa Diyos ka. Ang tanong, sa Diyos ka ba? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sa Diyos ka ba? Kasi bakit? Huwag nating pagbintangan na dahil nagsisimba, sa Panginoon talaga. Pwede bang spy lang siya? Possible. Kaya nga, we need maging watchful. Sabi mo sa katabi mo, be watchful. No? Be watchful. No? I have good news sa oras na ito. I have bad news and good news. Unahin ko na yung bad news. Bad news, trials will come. Ang problema dadating. Agree, disagree? Meron talaga. Ang good news, no, you are going to maintain your faith. That's the good news. And become stronger in the Lord as a result of it. Mas lalo kang titibay dahil marami ka ng pagsubok. Ako ang litanya ko dyan, Lord, favorite mo talaga ako. Sino mag-a-agree? Hindi pa tapos ang problema? May kasunod agad. Amen. Lord, ano ba yun? Hindi pa nga tapos. Hindi pa tapos. Lord, hindi pa ako nakakascore. Pwede ba paskurin mo muna ako? Pero may pagsubok agad. Pero alam mo, dahil alam mo, ay, teka lang, atake sa akin to ng kaaway. Alam mo kung paano makipaglaban. Bakit? Ang kalaban natin hindi tao, ang kalaban natin ay nasa himpapawid na umaaligid-aligid at naghahanap ng mga taong pwede niyang gamitin para magasik ng lagim. And that's biblical. It's okay to face difficulties. Okay lang umiyak. Okay lang minsan, Lord, parang napapagod na ako. Pero nagtutuloy. Okay lang minsan, Lord, alam niyo po yun, magdrama-drama. Sabi ng iba, pag ikaw Christian, dapat hindi nagdadrama. Teka lang, tao ako, nasasaktan ako. Pero wag mong gawing, wag mong hayaan na makilala ka ng tao dahil sa lahat ng ipopost mo sa social media. Gamitin mo ang social media mo para sa kaluguran ng pangalan ng Panginoon. Hindi para ipaglaban ang mga pananaw mo at mga perception mo. Bakit? Lahat ng tao nakatingin sa atin. The great witnesses, sabi ng Bible, nakatingin sa atin. Pag tinignan na, wow, si JB. Ay, si JB, ano yan? Masunuring bata. Ay, sumusunod sa magulang yan. Alam niyo po yun? Pag nakita ng tao kung ano ang sasabihin sa'yo, alam niyo po, doon din nagpapakita kung ano ang pananampalatayang meron ang taong ito sa Panginoon. Kasi bakit? Visible. Kita. Sabi mo sa katabi mo, kita. Kita. No? Yung pananampalataya po natin, mga magulang at mga kapatid, pataasin po natin. Faith is not pretending that you don't have a problem. But faith is what? Faith is believing that God is in control. Lord, Diyos, kontrolado mo lahat. Hindi ako mag-freak out. Don't freak out pag may problema. No? Yung iba natatakot na, ay, may inaway ako ni ganito, nag-rattle na siya. Don't freak out. No? Don't break down. Wag po tayong wag tayong masira. No? Wag tayong magpasira. Don't waver. Wag tayong magpagulo. Kasi ginugulo ka lang ng kaaway.
Hayaan mong protektahan ng Panginoon ang kapayapaan na meron ka. May problema? Pumayapa ka. Kasi pag hindi ka pumayapa, for sure, ang kasunod niyan, wrong decisions. Kasunod niyan, mga maling gawa, mga maling salita, mga maling, alam niyo po yung pamumuhay. Yaan po ang kasunod niyan. Don't freak out. Don't break down. May testing. Alam niyo po, hindi po ako exempted dyan. Napakadami ko niyan. Maniwala po kayo. Doon sa mga nakakakilala sa akin, nakakasama ko, ay, maniwala po kayo, marami po ako niyan. Pero alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, isa ang security ko. Ang security ko, victors na ako eh. Bakit ako papaapekto? Mananagumpay tayo. Kaya yung puso ng mga victors, kayang tumayo sa kabila ng lahat ng mga breakdowns sa buhay. Can I hear amen on that? Don't waver. Huwag ka magulo. Don't slide into unbelief. No? Maraming mga tao dumadaos-dos dun sa kawalan ng pananampalataya kapag po sila ay, nasusubok na. Sino mo ga-agree sa akin, God is faithful? Taas ang kamay. No? Kaya lang pagkatiwalaan mo ang Panginoon. You can trust God. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kaya wag po tayong matakot pag may mga sitwasyon po tayong kinakaharap na hindi maayos. Number 1, get back into the Word again. Pangalawa, recognize that life produces testings and trials. Number 3, learn how to receive strength and encouragement from others. Matutunan mo na makakuha ka ng tulong mula sa iba. Sino mag-a-agree po sa akin, may mga taong nilagay ang Diyos sa atin? Leaders mo, pastors mo, mga kasama mo sa simbahang ito, may mga taong binibigay sa atin ng Panginoon. You can lean on them. Pwede po kayong umiyak sa kanila. Pwede po kayong magkwento sa kanila. Pwede po tayong magsabi sa kanila ng ating mga pinagdadaanan. Sabi ng iba, Pastor, pasensya na, may trust issue na kasi ako. Mga magulang at mga kapatid, ang Panginoong Yesus walang trust issue. Nung panahon na yung kanyang mga disciple ay binetray siya, nung panahong si Pedro nagtago, pinagkanulo siya 3 beses, doon sa mga panahon na yon, hindi uso ang trust issue na inuuso ng mundong ito ngayon. Stop. Ang mundo, madaming mga ang daming nilalagay, lagay mo yan, depressed ka, anxiety yan, ang tawag dyan, anxiety, anxiety. Kaya ang tao, niyayakap. Pero pag mananampalataya ka, teka lang, hindi yan sa Panginoon. Hindi yan sa Panginoon. Bakit ako magpapadaig sa mga sitwasyong nagaganap ngayon? Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya nga pagka andyan na yung mga pagkakataon na parang, wag ka na magtiwala. No way. Hindi yan. Magkaroon ka ng trust issue. Wag ka na magkwento doon kasi may ginawa na sa'yo, di ba dati? May kilala ba kayo mga ganon? Hindi. Dahil mananampalataya ka. Laging bago ang pagpapatawad. Dahil mananampalataya ka, laging bago ang pagmamahal. Hindi mo pwedeng, dahil pinapakilala ng mundo na merong word na trust issue, anxiety, mundo yan eh. Whether we like it or not, that's the world. Pero mga magulang at mga kapatid, iba ang Panginoon. Iba ang sinasabi ng Biblia. Sino po sa inyo dito mag-a-agree sa akin, doon pa rin ako sa sasabihin ng Panginoon, hindi sa sasabihin mo lang dahil ikaw ay magaling at matalino. Doon ako sa Panginoon. Ano pa po, mga magulang at mga kapatid, tapos na po ako and I will end with this. Sabi natin, for us to increase our faith level, get back into the Word again. Balik ka lang. Basa ng Bible. Kasi from reading the Word of God, sabi ng Bible, palalakasin ka niyan. Alam niyo po, bakit sa napakadaming pagsubok namin sa buhay kinaya? Kasi may pinaguhugutan po ako. Hindi po hugot sa social media. Ang inuhugot ko po, salita ng Panginoon. Bakit? Ang laban ko sa mundong ito, hindi ko lang laban. Kundi ang laban ko sa mundong ito, itinuring ko ng laban ng Diyos. Bakit? Anak ako ng Panginoon. At kung lumalakad ka sa katuwiran ayon sa kalooban ng Panginoon, you are confident na sabihin ang laban mo ay laban ng Panginoon. Ang iyak mo ay iyak ng Panginoon. At ang pinagdadaanan mo ay, alam niyo po yun, naiintindihan at kaya kang samahan ng Panginoon. Bakit? Maliwanag sa iyo. Teka lang, ang Panginoon ko, siya
Hindi tao, Panginoon ko. Kaya walang ibang masusunod kundi yung Panginoon ko. Sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung ating pananampalataya sinusubok. But number 4, remember, when you stand firm, it is strengthened and brings joy to others. Pag nagtutuloy ka na, nagbibigay po ito ng pag-asa at saya sa mga taong nakapaligid sa iyo. 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kapatid, pag alam mong ang tama nilalakaran mo, nothing to worry. Tuloy mo lang yan. Sasamahan ka ng Panginoon. Pag maliwanag sa iyo na ikaw ay tinawag ng Diyos para maging anak niya ng merong kalinisan at lumalakad ayon sa kanyang kalooban, kapatid, magpatuloy ka lang sapagkat ang Panginoon sasamahan ka niya hanggang sa dulo ng iyong buhay. Kung nag-a-agree ka dyan, palakpakan mo ang Panginoon ng pinakamainam sa umagang ito. This is an incredible chapter. Itong binasa po natin to. Yung mga mananampalataya na lubos na dumadaan sa masasakit na sitwasyon ng kanilang mga buhay, yet merong lingkod ng Panginoon na magpapaalala sa kanila. Kaya ko kayo kinukumusta. Nag-aalala ko na baka mamaya bumigay na kayo sa gawa ng dyablo. Nag-aalala ko baka mamaya nagpapatuloy kayo sa pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga huwag ka matakot at huwag ka malungkot pag may nanghangamusta sa iyo. At pag may nagsasabi sa iyo, nak, mali yan, nak, ganito yan. Pag may mga taong ganon, they are concerned on you. They are concerned on your spirituality. They are concerned sa buhay mo. Ang mga magulang at mga kapatid, nilalagyan po tayo ng Panginoon ng mga tao. That's why, dito sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa bawat sa atin, even Apostle Paul nag-ask ng prayer. Nag-ask ng panalangin. No? Imaginein mo, brethren, in 1 Thessalonians 5 verse 25, pray for us. Panalangin nyo rin kami. Well, in fact, yung pinagdadaanan ng brethren, mas maltigas, mas mabigat yung pinagdadaanan niya. No? Kasi bakit? Nakakulong siya. Matindi yung kanyang persecution. Ang persecution niya, nakukuha niya not only with Christian, even with unbelievers. Pero sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, nakuha mo pang magpalakas. Sa kabila ng mga pain na pinagdadaanan mo, bibigay ka na. Gusto mo nang kantahin, gusto ko nang bumigay, bumitaw. No? Sabi ng iba, alam mo, pastora, gusto ko na talagang kantahin yan. Kasi hirap na ako sa pinagdadaanan ko. Pero gusto kong sabihin sa'yo, itong lingkod ng Panginoon, piniling magpakatatag kasi maraming mga taong nakapaligid sa Kanya na, nakatingin. Kapatid, kami mga pastor, kailangan din po namin ng panalangin. Kailangan din po namin ng tapek. Kailangan din po namin ng may pagpipiem sa amin at magsasabi sa amin, Nay, pastora, kamusta ka na po? Kailangan din po namin. Pero alam niyo po, lahat tayo na naririto, hindi tayo exempted sa problema. Pero buti na lang, yung katotohanan ng salita ng Panginoon, na kahit maraming matinding problema, grabe, tumatayo, bumabangon, alang-alang sa Panginoon. Sabi ng Bible, your labor, yung pagpapagal mo, yung pagising mo na madaling araw, yung pagpunta mo sa lugar na napakalayo para mag-mission, yung mga bagay na ginagawa mo, di mawawala ng kabuluhan. Bakit? Di mo ginawa sa tao. Ginawa mo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tatayo sa umagang ito. Kung meron po akong panalangin sa umagang ito, Lord, increase mo yung faith namin. I-increase mo, Panginoon, yung pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Na Lord, sa kabila ng lahat ng aming mga pinagdadaanan, we will arise
No, Lord, we will stand up. We will continue to the race na nilagay mo sa aming mga buhay sa oras na ito. Lord, hindi ko alam kung ano ang kalalagayan ng bawat isa, but this is our faith today. Na sa kabila ng lahat, tatayo po kami at maninindigan sa tama. Tatayo po kami, Panginoon, at lalakaran ng kalooban mo sa aming mga buhay. Magpapatuloy kami sa tawag mo sa amin sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang tumawag sa amin ay Diyos na tapat at hindi nagbabago. Hindi mo papabayaan ang bawat isa sa amin. Sapagkat totoo ka sa mga pangako mo sa amin, Lord. Hindi kami bibitaw, bagkos kami ay magpapatuloy. Hallelujah. Sa oras na ito, let's continue to contemplate the word of the Lord that we've heard today. Kapatid, hindi ko alam kung ano sitwasyon mo ngayon sa harapan ng Panginoon. How is your faith? Kamusta yung pananampalataya mo sa Panginoon right now? Kamusta yung pananampalataya mo sa Diyos sa oras na ito? His mercy. Sa oras na ito, habang ikaw ay nakataas ang kamay, umaawit sa Panginoon, patuloy na maranasan mo ang yakap ng Panginoon right now. Ora karabasi karababahay. Let faith arise, O God. Ora karabasi karababahay. Let faith arise. Lord, we will believe again. We will lift our hands again. To believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Nananampalataya sa Panginoon sa umagang ito. Lahat ng naniniwala sa Diyos that God is in control and God will increase your faith today. Just believe in your heart, hallelujah, that God will level up your faith in Him. Sikarababababahay. Ora karabashekarabababahay. Oh, hallelujah. A fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let pain arise. Lord, itaas mo ang antas ng aming pananampalataya sa umagang ito. Sikarab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 ahay. Ora karaba
this place. He's embracing you right You are now. my refuge. The Lord is embracing you today. Have faith in God. Tinataas ng Panginoon ang level ng iyong pananampalataya sa Kanya right now. You are faithful, God, forever. I lift my hands. The Lord is strengthening you today. Ora karabasi karababahay. You are my refuge. You are my The Lord is at work in your situation. Tumatrabaho siya ngayon sa buhay mo. Hallelujah. Allow God to move to you today. Sikarababashekarabahay. Father God, we thank you, Lord, for your word that you brought today. Lord, ang aming panalangin, Panginoon, as we leave this place, dala-dala namin ang mga aral mula sa iyong salita. Lord, naniniwala kami ang bawat isa po sa amin. Sino mang may mga panalangin right now, church, receive it in your heart. Hallelujah, that answered to your prayer is coming. Hallelujah, the Lord is with you. The Lord will give you strength. Hallelujah, the Lord will give you breakthrough. Hallelujah, sa buhay mo. At anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalalagayan, kapatid, maniwala ka that He is at work. May ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah, that there's gonna be miracle right now. Mararanasan mo, hallelujah, ang mga himala mula sa Panginoon. In the mighty name of Jesus, just receive it in your heart. There's gonna be healing right now. Emotionally healing. Hallelujah. Mentally. Hallelujah. Physically. Hallelujah. Spiritually. Makakaranas ang bawat isa sa atin ng kagalingan mula sa Panginoon. Have faith in God. Have faith in God. Receive it in your heart right now. Thank the Lord for that. Thank the Lord for that. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po natin yung ating mga kamay sa umagang ito. And let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.